Welcome back mga ka-master, and for today's video ay mag-home service tayo ngayon sa bandang Alabang, Muntinlupa. Pero bago yan ay huwag naman natin kalimutang suportahan ang ating mga social media platforms, ang ating YouTube, Facebook, TikTok at Instagram. Search nyo lang yung Johnny Boy TV. So ngayon mga ka-master is close na muna ang ating shop at alam na yan ng ating mga client at na-inform na natin yung iba. Kapag nawala tayo sa shop, alam na nilang nagsa-service tayo. Speaking of transportation mga ka-master, so dito ay nag-commute lang tayo. Gusto ko rin kumuha ng motor, kaso nga lang mga ka-master, meron tayong phobia sa biyahe at takot tayo sa disgrasya. So ayan, andito na tayo ngayon sa Star Mall Alabang at naglalakad. Oras natin dito is mga nasa 10 AM at tirik na tirik ang araw. Sobrang init. Naglalakad tayo dito para hanapin yung trike na sasakyan natin dun sa bahay ng ating client. At yun na nga, nakasakay na tayo. Nakakaloko lang dito kay kuya, hindi niya alam yung lugar na pupuntahan namin. At ako pa yung nagturo sa kanya. Okay, umpisahan na natin ngayon ng laban. Ang client natin for today is resistant ng kanyang buhok. Meaning makapal, so kailangan natin dito ng resistant variant na pang-reband. Every year ko nang nire-reband si Madam Mean at dati po siyang nagpapagawa sa David Salon. Bago ko simulan dito yung ating reband mga ka-master is talagang dinodouble check ko yung buhok niya. Yung midline niya tinitignan ko mabuti kung hanggang saan na. So dito mga ka-master is 1 year na yung kanyang reband. I-separate na natin dito in 4 quadrants at lagyan na natin ng magnetic cape. Siyempre huwag natin kakalimutan dito mga ka-master yung ear cups para maiwasan natin matamaan siya ng gamot. Para sa mga basher ko, hindi lang ginger ang ginagamit ko ha. Okay, let's start. Application procedure natin dito mga ka-master is 1/2 inch away. At yung mid-length lang yung lalagyan natin, yung tumubong 1 year. At iwasan natin malagyan yung pinakadulo muna dito. Kailangan muna natin mai-process mabuti yung kanyang mid-length. Way of sectioning natin dito is panatilihin nating manipis lang yung pag-section natin para mas mabilis ma-absorb ng buhok yung gamot. So pag makapal ang ribbon ko dito mga ka-master, and technique ko is almost close to the roots at iwasan lang din natin tumikit dun sa anit. Ugaliin natin dito na kapag mag-apply tayo ng gamot is minamassage natin or ini-emulsify yung gamot dun sa buhok para mas kumalat na maayos. So ayan mga ka-master, tapos na nating applyan. Ibabad muna natin dito ng mga 1 hour. After 1 hour dito mga ka-master is ugaliin natin mag-strand test. Ito wag na wag nating aalisin sa sarili natin kapag magre-reband tayo. Ito yung pinakamahalagang part na dapat nating ginuugaling ginagawa sa tuwing magpa-process tayo ng reband. Pagkatapos naman natin mag-strand test ngayon mga ka-master is nag-proceed tayo sa pagre-retouch. Kaya natin ginagawa to is para ma-double check natin yung paglagay natin ng gamot at para hindi madama yung part na nasa dulo na mapasobra dun sa pag-process. Dahil meron pa tayong nakita dito na hindi pa totaling okay. At yung bandang roots meron pang mga part na wave. So ang kagandahan lang ng gamot dito mga ka-master na ginagamit ko kahit napasobra siya dun sa mid-length is hindi siya masyadong nag-overreact. Sa nakikita nyo rito mga ka-master is bagyang binabasa natin siya ng spray gun. So ang purpose nun is para mag-slow down yung gamot dahil process na yung part na iyon. Medyo lumampas tayo ng konti dun sa may mid-length para ma-ensure natin na mas maganda yung magiging effect ng reband dahil meron pa tayong nakitang hindi pa totally process. After natin may process ngayon mga ka-master is banlawan lang natin ng tubig at wag lang tayo maglagay ng kahit anong conditioner para makita natin yung natural na buhok niya. Init ng plancha na gamit ko dito is 230 degrees Celsius at dahan-dahan ng pagpa-plancha, malumanay lang. Iwasan natin yung nahahatak at umuuga yung ulo ng client natin para maiwasan din na sumakit yung kanilang ulo pag binanlawan. Maging maingat po tayo sa pagpaplansya natin mga ka-master. So yung salitang tiis ganda, hindi po kasama dun yung tiis, sakit at ganda. Iwasan po natin yung ganong style po mga ka-master. Sa nakikita nyo rito mga ka-master, inaantok na yung client natin. Dahil ganyan po talaga tayo magplansya, malumanay, nakakaantok.
Sa mga nakakakilala sa akin kung paano ako magplancha, alam nyo na. Sa sobrang antok ni Madam Mean dito is muntik-muntik na siyang mahulog sa upuan. So yung pagplancha ko rito kay Ma'am Mean is umabot ng 2.5 hours to 3. At inabutan na rin kami dito ng ulan sa labas, kaya minabuti namin pumasok na lang sa loob ng bahay at doon namin ituloy ang aming next procedure. Ito yung after ng plancha, i-flex muna natin. At ngayon, i-applyan na natin ng neutralizer. Application technique natin dito mga kamaster sa Neutra is pwedeng kahit dumikit sa anit, okay lang naman to at lumampas tayo ng konti doon sa pinaglagyan natin kanina sa mid-length. So, ang pangunahing ginagawa ng neutralizer mga kamaster is tulak at i-close na yung band ng buhok natin. Ibababad naman natin dito ngayon mga kamaster ng 15 to 20 minutes. Kapag lumampas na yan ay wala nang effect, kaya banlawan na natin. Sa pagbanlaw natin dito mga kamaster ay ginamitan natin syempre ng conditioner at dito ay inisprayan natin ng hair protector. So ayan mga kamaster, hindi ko ugaling mag-retouch ng plancha pagkatapos ng neutralizer. Hand dry lang po. So maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-share pag may time at huwag din natin kalimutang i-follow ang ating page. Maraming salamat.